Magandang araw mga bossing. Welcome po sa ating vlog, Ricana Mix Vlog. At maraming salamat po sa ating mga viewers na patuloy pong sumusuporta sa ating channel mga boss. Simple lang topic natin mga boss, balot. At napapanahon dahil tag-ulan po ngayon. Kung kayo po ay nagbabalak magtinda ng balot at hindi nyo po alam ang proseso, ang content ito ay para sa iyo mga boss. Tuloy na po natin mga boss. Halimbawa mga boss, bumili kayo ng balot sa palengke 30 peraso. At sinabi nyo sa tindera na 16 days lang. At binigyan naman po kayo 16 days. Pagkawin nyo ng bahay, syempre huhugasan pa natin yung balot. Ilalagay po natin sa langgana na may tubig. Pagbuhos nyo po dyan mga boss, at yan po ay naglutangan mga boss. Ibig sabihin niya mga boss, yung balot na nabili nyo ay mataas na ho. Malaki na akong sisiw, 18 pataas na po. Ganun po yung mga boss sa pagkakalam ko. Yun yung aking experience na mga boss. Kasi kung maliit niya mga boss, ang aking palatandaan dyan ay lulubog po yan mga boss. Nasa lubog po yan. Yan ang aking palatandaan mga boss. Yun po ang unang tips ko sa inyo dyan mga boss. Tubig po ang ginawa kong batayan. Yung iba po kasi mga boss, gumagamit po ng ilaw dyan para malaman nila ang laki ng sisiw o maliit. Pero para sa akin mga boss, matagal na po yun. Kaya dyan ako sa tubig ko kumuha ng base mga boss. Mahalaga mga boss na malaman ninyo ang sisiw o maliit, malaki. Dahil maraming customer na siyempre ayaw ng malaking sisiw. Nagpapili ng sisiw na maliit. Kung magkamali kayo ng bigay, siyempre babalik po sa inyo yun mga boss. Nagpapili siyang maliit pagkatapos malaki yung nabigay ninyo. Kaya kayo din ang sira dyan mga boss. Pagkatapos nating hugasan ni mga boss, ay sasalang na po natin yung balot mga boss. Tandaan po natin mga boss, pag naisalang na po natin yan at kumulo na po, dapat ay alam po natin yan mga boss na sa unang pagkulo niya, ilalagay po natin dyan sa medium yung kanyang yung kalan natin, i-medium po natin pagka kumulo na po yan. Dahil orasan po natin yan mga boss ng 5 minutes. Yun po ang aking ginagawa dyan mga boss nung ako yung nagbabalot para hindi po ma-overcook. Pag sa oras po kasing na-overcook mga boss ay marupok po ang balat ng balot mga boss. Madaling magkanda basag-basag. Imbis na yung binili yung 30 peraso ay mapunta sa damage, mabawasan. Imbis tubo na nawala pa. Ganun yung mga boss. Yan po ang pangalawang tip ko sa inyo mga boss. Mahirap po kasing hula-hulaan. Yan mga boss. Malagay sa alanganin yung ating balot. Pwedeng hilaw, pwedeng luto. Mas maganda, meron kayong oras, 5 minutes. Pagka oras umabot na ng 5 minutes, pwede nyo nang hanguin yan. Hayaan nyo muna siyang ilapag doon ng kalating oras. Ibabad nyo muna siya dyan, mga boss, sa napagkuluan para mainin po siya. Para maiwasan nyo po yung nagkanda, basag-basag po yung balot mga boss. Pangatlong tips mga boss, nasa suka, nasa sarap ng suka ang pangatlong tips. Siyempre babalik sa inyo yung mga customer ng mga boss dahil sa suka nyo masarap. Ang ginagamit ko po dyan mga boss ay paumbong. 1.5 na paumbong. Lagyan ko po ng 2 perasong sibuyas o di kaya 3. 1 kutsarang asin. Tapos lalagyan ko rin ng bitchin kahit konti. Ang balance doon sa ating suka. Tapos 2 sachet na ground pepper mga boss. Tsaka sili mga boss. 20 o di kaya higit pa.
Yan mo makita yung sarap mga boss. Yung tipo yung customer nyo ay nauubo sa sarap ng inyong suka mga boss. Yun po ang aking naibigay sa inyong tip mga boss. At kung nagustuhan nyo naman po ang ating topic mga boss, pwede po kayo mag-subscribe dyan mga boss. Libre po yan. Marami pong salamat sa inyong panonood mga boss. Hanggang sa muli mga boss.